Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat, saan panig man kayo ng mundo. Magandang gabi, magandang hapon. Ito naman pong kaibigan si Jake. Welcome po again sa aking channel. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa video natin guys, sa ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ni former Congressman Arnie Teves na malinis daw ang kanyang konsensya. He has nothing to do with the massacre that happened last March 2023. Malinis ba talaga ang kanyang konsensya? Tignan natin sa atin pag-analyze. So, alam nyo guys, kahapon nabasa ko po sa dito lang sa internet, sa Facebook, nagsalita ang former governor ng Negros Oriental, not governor, Congressman Arnulfo Arnie Teves, sa isang press conference ng NBI or National Bureau of Investigation kahapon. Sabi niya ni Arnie Teves, former congressman, na malinis daw ang kanyang konsensya at gusto niya mapabilis ang paglilitis sa kanya. Wow guys, alam natin more than 2 years po nagtago, palipat-lipat ng bansa si Arnie Teves. Umalis dito sa Pilipinas, hindi na bumalik. Hindi ako abogado, software engineer po ako, IT project manager, negosyante, maliit na negosyante, vlogger. Pero alam nyo guys, kung tumakbo ka, nagtago ka, ina-assume yun ng korte, regardless kung lower court or Supreme Court, na guilty ka. Bakit po? Kasi nag-assumption ang korte na fleeing from your case is admission of guilt. Ano po ang ibig sabihin sa Tagalog? Kung magtago ka at hindi mo hinarap ang iyong kaso, meaning guilty ka. Bakit ayaw mong harapin ang iyong kaso? Take note guys, ang kaso ni former Congressman Arnie Teves sobrang bigat. Massacre, 14 counts of murder, 11 counts of frustrated murder. Meron pa mga physical injury at marami pang mga kaso na connect ang kanyang pangalan. And then sabihin niya malinis daw ang kanyang konsensya. Maraming witness. Ito po si Governor Roel Digamo, na mabait na governor, matulungin. Bakit papatayin? Sino ba ang mga tao na possible magtangka sa buhay ni Governor Digamo? Di ba ang mga Teves? Kasi tinalo ang kanyang kapatid. At thinking na ang anak ni Teves before ay tinutukan din ng baril, parang din ang isang guard doon sa subdivision, sa Manila. Makikita natin ang pamilya nila ay mayaman sila, walang question yun, mayaman sila, nasa posisyon, pero very abusive. Naalala ko nga before, si Kuya Ben Tulfo, gusto niya mag-sports daw sila, pero hindi na pinatulan, magsuntukan sila ni Arnie Teves, kasi alam ni Kuya Ben Tulfo na kung madisgrasya niya, baka makulong pa siya. Hindi na lang pinatulan ang kanyang mga hamon. Sa akin guys, okay, sabihin natin clean ang konsensya, prove it in the court. We are not the one who will judge you, but the court itself. Yun lang po ang masasabi ko guys, kasi hindi pa naman sana hatulan ng Supreme Court, ng korte na guilty siya, even though alam na natin na may warrant of arrest siya. So yun talaga guys, makikita na talaga natin kung ang tao nasa posisyon, may pera, sikat, politiko, seldom lang kayo guys makakita ng tao na hindi abusive. Kahit dito sa Bacolod, marami akong nakita. May mga matataas na posisyon sa eskwelahan, sa school, sa mga government offices.
Nako, very abusive. Ako, naging biktima din ako, no? Isang school, nag-apply ako, na politika ako. Okay lang yun. I will not mention the name of that person kasi according sa source ko, next year daw, magre-retire na yun. Forced retirement. I doubt kung ano mangyari sa kanya kasi marami siyang kalaban, no? Sa school na yun. Sa akin lang, let us pray, no? For peace. And then, hayaan natin ang legal system ang humatol sa kay former Congressman Arnie Teves. Guilty ba siya o hindi? Okay? Yun lang po guys ang aking kaunting analysis. Maraming salamat sa inyong panonood. Take care always, no? Mahal ko kayo. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam. Kita-kita po tayo guys sa sunod na video.